Welcome sa atong bag-o nga series. This is Community Connect. Everybody say Community Connect. Dirita sa atong main verse, Philippians chapter 2 verses 1 to 2. Philippians chapter 2 verses 1 to 2. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness, if any compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. The Lord will bless His word. Gipaklaro diri ni Saint Paul maigsoon ang unsa gyud ka importante ang panaghiusa o panaghinigugmaay. Okay ra ba mulingi kadali sa imong tapad? Ingna siya nga, I love you with the love of the Lord. Ingna siya, I'm here to support you. I'm here for you. Encourage ti ka, dasigon ti ka, ug malipay ko nga magkita ta permi. Amen? Ang uban kay mga kuan kayo, stricto kayo sa ilang mga silingan. Ingon ra bang Ginoo, love your neighbor. No? So, ang Community Connect, nagpaklaro nga importante siya sa community, no, sa komunidad, sa mga Kristohanon. Ug kung basahon man nato ang pulong sa Ginoo, mga prinsipyo sa Biblia, lalom na kaayo nga nakagamot nga kining pag-connect sa usag-usa, pagdinasigay sa usag-usa, pag hinilabtanay sa usag-usa, nga dili negative na pag hinilabtanay ha, kung dili mangumusta ka ba? Kay naamag yung mga igsuon nato nga pag di na makumusta, medyo magpalayo nagsamot. So I hope nga dili ikaw na. So karon nga mga kabuntagon, maghatag kog mga siyam, no? 9 ka mga points. Paspason lang nako ni kay ang Community Connect sabot-tabol ra gyud siya. Dili siya angayan tagaan og taas nga oras sa paghisgot. Kay sabot-tabol lagi kaayo, no? Community Connect. Pasabot, makig-connect ka sa imong mga kasilinganan, makighigalaay ka. So pasabot sa atong mga local churches, mga pastors, mga leaders, ang uban diri gitawag og kapilya leaders, kamo karo nga bulan gidasig ta sa Ginoo nga mo courtesy call ta sa atong mga purok president, moapil ta sa mga meeting, mo pray ta sa ilaa, mo duol ta sa atong mga barangay kapitan, wala lagi nag-amen. Mo duol ta dito, magdala ta og something, mo join ta sa ilang session, and then mag-declare tag panalangin ug blessing sa ila. Magpahibalo ta nila nga ang My Home Church kapamilya mo, kapuso mo. No? No? Unsa pa may lain? Kapaglaom mo og ka unsa? Katahanan mo. Kamu love your own, bigyan mo. Kasi dito sa My Home Church, kadit prophetic binig tahanan natin to. Pero nawala lang tong naghatag na to. Si sister nalimot ko sa ngalan. So anyway, 9 kabog akong ipaklaro lang. Dali ra kay ni. Number 1, ngano importante ang mo communicate ta, mo connect ta sa usag-usa, especially sa atong mga silingan. It's a biblical mandate for fellowship. Na ba nakasuwat na? Wala paghihapon. So, ang giingon sa Hebrews 10:24-25, nag-encourage sa mga magtotoo nga dili nato i-neglect ang panaghiusa. Everybody say panaghiusa. Kadang one mind ba? Let's have a fellowship together, no? Dili ta murag alien to one another. Kung mahimo lang moabot ang panahon nga ang My Home Church pagsulod, malipayo na tanan ang magsulod. Kay usay makabantay kung sulod mukha na raw. Dili kikaling igaw sa good morning, hello. Mabot ang time nga pagsulod pa lang murabag friends of all. No? Friendship nimo tanan ba? Pero karon sabot-tabol pa kay nag-anam-anam man tag ipadagan sa Ginoo. So sabot-tabol nga di pa kita kay magkailanay. Pero bisag di ta magkailanay, ang simple nga smile okay naman kaayo. Amen. Ipakita sa imong pangagdi abi sa imong tapad, praise the Lord. Ikaduha, support and encouragement, no? Ang pag-connect nato to one another ug sa atong mga silingan, dako kay na siya tabang makasuporta ug maka-encourage.
Maklaro sa Galatians chapter 6 verse 2 nga ingon ng Bible, carry each other's burden. And in this way, you will fulfill the law of Christ. So naay principle ang Messiah. Nya kabalo ka usay buhaton pag magtinabangay ta, ma-fulfill nato na. So tinuod bitaw ikaduha ba sa dako nga sugo kay maghinigugmaay ta. Amen. Ang pinakauna, higugma ang Ginoo, walay question. Ikaduha, higugma imong isigkataw. No, questionable. Wa dapat question usa. Apil po na nga walay question. Amen. Gamay ra nag-amen, mga artili ng taga Home Church. Higugmaon nato atong mga silingan. Amen. Bantay lang mo ha. Ikatulo, spiritual growth. No? Mutubo ta pag magsigig-uban ta. Proverbs 27:17, nag-ingon, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So, challenge ni siya sa matag usa sa atong komunidad nga palulumon nato atong mga pagtuo, palulumon nato atong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Amen? Ikaupat, accountability. Tabangin ako, everybody say accountability. Pasabot, sa James chapter 5 verse 16, gipaklaro diya na ang pag-confess sa atong mga sipyat, ang pag-confess sa atong mga kaluyahon, at pag-confess sa atong mga sayop, mga sala sa usag-usa, depende sa imong close. Katura pong close nimo. Kaya di man pwede mo sala nimo imong sala ka nagali imong ipalantaran na ako'y hangyo sa tanan ha, nabay mga magtutuo dire. Naamag yun tayo mga kadaugan. Sakto ba ko? Natay mga kadaugan. So natay mga testimonyo. So ang atong kinabuhi, lain-laing story, lain-laing og challenges. Pero muhangyo ko dili tanan testimony sa imong kinabuhi imo i-public. Pilion ra nimo ang dapat. Naay pero kung mahimo tanan jud imo isulti. Pero for example, kung iskandalous kaayo ang testimony, medyo iskandalous kasabot mo usay pasabotana. Murag kag mag-viral ba sa hunahuna sa tanan kung makadungog sila sa imong testimony. Kung paminaw nimo murag mag-viral, ayaw i-testify sa ingani sa congregation. I-testify sa kauban nimo sa prayer, sa small group, sa imong kadukimos or sa mga pastors. Kaya importante magud na ay mag-confess nimo ang imong kadaugan, mag-confess nimo ang imong testimonies para ang himaya mabalik sa iya. So daghay mo'y kadaugan, daghan mo'y testimony nga wala pa ninyo gi-share sa Ginoo. Pasabot, giangkon lang ninyo ang kadaugan, ihatag na. And let other people be encouraged sa inyong mga kadaugan. Pwede ba mag-amen mo, ana? So kana lang ha, kung mag-testimony mo, make sure nga ang katong naay level, katong bagay lang sa mga ingani. Klaro? Kay uban magod grabe ka skandalos kayo, di na lang ako na idugay. Okay, ika-lima, mission and outreach. Everybody say mission and outreach. Ang komunidad manggod, instrumento siya para ma-accomplish ang gisugo sa Ginoo nato. Mga tanan ko na may gisugo ang Ginoo nato. Unsa ang pinakadako nga commission sa Ginoo sa ato kinabuhi ingon nga Kristohanon? To go and make students. Ana ra ka simple. So, dili na ito na lisuron. Pero ang komunidad niya, dili ta mo mansin, dili ta mo, wala tayo respeto, wala tayo kortesiya, even sa ato mga silingan, mga isnabta, medyo usbo na yun nato na karon kay mga anak naman ta sa Ginoo. Okay ra ba ta na? Gamay lang gud nga pahiyom, dili man na ingon sa dayon-dayon magka-ilanay o magka-close mo dayon. Og atong goal, dili pod ka ng close yung kayo, at least civil na lang. Kaya along the way, ang Ginoo mangitag pamagi para ma-share nimo, makabalo sila sa maayo nga balita. Amen. Ang Matthew 28:19-20, go and make disciples, asa paingon sa komunidad. So mo na nga importante nga mo connect kita sa atong community. Say amen. Ikaunom, diversity of gifts. Gihatagan ta sa Ginoo og lain-lain nga spiritual gifts. Pila ka buok to be exact? 9 ka buok. Para lang sa atong kagalingon? Dili, para sa tanan. Para sa atong pamilya, para sa atong bana, para sa atong asawa. Of course, una ta. And then, para din sa community. Muna nga, ang imong regalo gikan sa balang espiritu, dili na siya pang simbahan lang. Pang sports pa. Pang community pa. So, pwede din mo na siya dadon sa asa kang adapin. Okay. Celebration of faith, ikapito. Celebration of faith, no? Ang pag-connect manggod nato mag-allow og maghatag og windows nga
ang mga dili magtotoo makabalo sila nga naa day gitawag og praise and worship, naa day gitawag og fellowship, naa day gitawag nga importante day mo musimba sa Ginoo. So pinaagi ana makabaton ta og kanabang pagdasig, no? Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, once ma-open nato sa ila, ma-connect nato sa ila, sila mismo mag-celebrate sila sa atong pagtuo. O sila po doon, mga anak sila sa Ginoo, malipay jud kay kung makakita nila musimba. Kadugayan sila po muuban nimo. Na ay pipila, for example sa ako, I don't know sa inyo, di man jud ko musimba sa una. Kabalo man mo sa akong life. Pero nagi musimba ka na, magsuot na sila sinina, paing asa, limba sila, sila Bible. Medyo baya na ay something, okay, alam ko ba uban, pero adi ko, okay, judge na ko dito. Murag anak ko na ba? Pero kung tanaw nimo, there's something sa paglakaw nimo sa balay, paingon sa simbahan. Naay mga tao nga nagtanaw ana. And then pag naay mulili, simbata, ana dayon. Amen. Kada bang invite dayon. Pag naay mulingi, invite dayon. Ana ra ka simple. Mubalibad pa na, okay lang. Pero pag ang Holy Spirit na gyud mao nagi-move, and then we don't know, mukalit lang, muuban siya nimo. And then pag abot niya diri kinsa maka-benefit siya, makatabang sa iyang kinabuhi. Amen. Celebration of faith. Okay, second to the last. Witness to the world. Everybody say, witness to the world. So, ang kita nga mga Kristyahanon, magkahiusa ta dapat para i-demonstrate nato ang atong gugma, ang atong devotion, ang atong pagpangga, ang pagserbisyo sa mga katawan sa Ginoo, especially sa lost. No? Sa mga lost sheep sa Ginoo. Kay once upon a time, kita ingana pod sa Manila. Pero karon nakabalutan sa kabatuoran, dili ta murag arrogante, murag tag kita ribalaan, no. Ang atong pagrespeto, paghatag og kortesiya, honor sa mga tao nga nag-una nato or mga silingan nato, dapat na ay sakto nga disiplina, na ay sakto nga pagrespeto. Na magiuban nga holy daw attitude nga sige nga tong simbahan, ang dating niya balaan siya ribalaan. Nya ang mga silingan magpalayo na gyud sa iya kay murag balaan kay siya, murag masilaw sila sa pagkabalaan. Kita dili. Ang atong pagkabalaan, gikan kang Ginoong Jesus. Ang pagkabalaan ni Jesus, tanan muduol niya. Ang iyang himaya, dili maka-condemn. Ang aura ni Jesus ba? Ang mga Pharisee, ang mga reliyoso nga tao sa iyang panahon, mahadlok og duol, makiguban, kay kabalo silang, kuhan ka, usa ka tax collector, usa ka kanang prostitute. Kana bang naaya sila something makita nimo nga mo profess sila nga mga anak sila sa Ginoo, pero ang ilang the way sila mo kanagaling magpakita sa ilang countenance, sa ilang naong, ilang approach, murag mo condemn. So kita mga anak na sa Ginoo, nabalaan ta tungod ni Kristo, ang atong pagkabalaan si Kristo man, ang atong pagkabalaan dili mo condemn, dili mo judge sa atong mga palibot. Amen. Okay, last, emotional and spiritual healing. Makatabang gyud maigsuon, no, nga ang community manggod nanginahanglan gyud sila tabang. Bisag pangutanon pa nimo ang tanan kapitan or kagawad or mga konsehal or even ang mayor, kinahanglan gyud sila partner, no, mga agent of change nga. For example, mabalik ang moral, mabalik ang honor, mabalik ang respeto. Kay karon magud sa paspasa kadaghan sa mga tao ug paspas sa information through social media. Ang kultura nga ang mga Pilipino, ang kultura na to, may gabi dia. Ana mo kita no? Karon wa na gyud. Sa una ang mga Pilipino noon gyud nga hospitable kaayo, karon mura na pog western, mura na pog lahi na pog. Wala ba ko na yung dautan ang western. Ang idea ba nga dili maguna ing anang Pilipino, ang Pilipino na ilhan ta nga may natagon, matinabangon, bisag wala na ta. Pauna na itong pagkaon, bisag mamaon na lang itong isda. Gipahatag di mo sa bisita, ningon ang anak, gibaliktad na ra ba ang isda, Kaya wala na may kanon na ita, basta makakaon itong bisita. Pero karon lahi na gyud ang dagan sa generation karon. Mo na nga, nanginahanglan ang tanan o kanabang katabang, especially naa sa Christian community, naa sa Dios nun nga komunidad, na atanan, na belong, nanginahanglan ang atong syudad, nanginahanglan ang atong barangay, nanginahanglan ang atong purok. Wala ni isa ninyo nag-amen. Amen pud mo eh. Inay mong tapad, gikinahanglan ka sa barangay. Kumudagan ka, suportaan ti ka, go.
Uy, wata ka balon, naglingkod din mahimong konsehal sa Iligan, mahimong vice mayor sa Iligan, mahimong mayor sa Iligan, pipila din mahimong kanang ilado nga mga engineer, mga graduate sa UP, mahimong astronaut, no? Astronomer, no? Mahimong mga scientist, pipila din mahimong attorney, mahimong doctor, wala gyud nag-email niya, bahala mo eh. Speak na kog live sa inyo. So, emotionally ug spiritual healing mo na nga, let's go and make disciples. Amen? Inay mo tapat, let's go! Everyone say, go! Go! Basta kanta mo ito ganina? Tell it to the mountain. Hallelujah. So, ang conclusion na to, gi-conclude na ko dito ang Community Connect. Ang pag-connect na to, importante kay siya, vital kayo siya, para muhatag og encouragement sa atong pagtuo. Mo suporta, mo collab sa atong komunidad. Panahon na nga ang mga Kristohanon, especially nga kamo nga naglingkod karon, dili ta murag alien sa atong lugar. Pag abot sa atong lugar, kuanta, mo konekta sa atong mga kaila, mo konekta sa atong silingan, makihalubilo ta for short. Wala lagi nag-amen. Dili ba na ako magsuon ha? It is already in the Bible. Wala lang na-emphasize, karon lang na-emphasize, karon nga bulan. Muna, inay mong tapad mo, connect na gyud ka. Pikas, ayaw paghang. Ayaw pagloading. Connect na sa Wi-Fi para sureball, mag-enjoy ang buhay. Alright, so are you ready for the word? Dari na ko sa akong pulong. Na very interesting kayo nga giingon sa Hebrews 13:17. The message, Hebrews 13:17. Ingon diri, be responsive to your pastoral leaders. Listen to their counsel. They are alert to the condition of your lives and work under the strict supervision of God. Contribute to the joy of their leadership, not in drudgery, and why would you want to make things harder for them? Nana ba? Wala gyapon. Ako ramang na makakita. So, ang ipaklaro sa pulong sa Ginoo, be responsive sa inyong mga pastors. For example, ka Pastor Elsie, please, makita niyo si Pastor Elsie, grabe gyud kalihok. Naapas paitan ganina, pagkapila ka oras, tuan na sa lanaw, nagbaptize na. Grabe ka pasbas. So, busy kayo mga pastor. Si Pastor June, Suarez, Puentes, Abono, Rugumon, nating daghana, plus kani pag yung diri mga buluhaton diri. Nya, munawag ninyo, muhangyo ninyo, nya di mo mupansin. Please be responsive. Dili nagikan sa ako. Ang Bible nag-ingon. So, ini mong tapad, connect. Pikas, connect. Listen to their counsel. Paminaw mo sa ilang mga advice. Usay, mga matag-advice nila. Pero ako lang ipaklaro sa inyo ang standard, ang pulong sa Ginoo. Kung gusto mong advice, ang standard pulong sa Ginoo. Pero na-advise ang mga pastor nga, inato, practical. It's up to you kung dawato nimo. Pero pag word na gali, ang akong hangyo, non-negotiable. Hawiri gyud, tuhui gyud, i-apply gyud ang advice kagikan sa pulong sa Ginoo. They are alert to the condition of your lives. Pasabot, nagtanaw na sila sa imong, especially sa imong kalag, sa imong spiritual nga kinabuhi. Pero, naagi mga pastor, I hope dili ani nga simbahan. I hope dili ani nga simbahan. Na mga pastor nga, medyo too much ang paghilabot. Kada bang para sa ako, naamang gud gihapoy utlanan. Inay mo tapad, utlanan. Kadungog mo itong kanta nga, hain ang utlanan sa kinabuhi. Sunod, nga gibati karon. Kanindot, ito gwapo lang kung tingog. Ganahan ko sa microphone. Naanay utlanan. Kanabang, ayaw, too much panghilabot. Naay private life ang individual. Amen. Nga gusto na ko ipaklaro sa tanan. Nabay mga dalunggan ng tanan. Ang mga pastor sa my home church, wala gyud may authority sa inyong kinabuhi. Kaya ang among authority, the Word of God. Pero, along sa authority o Word of God, diha ang respeto, kortesiya. So, diha na lang ta, magsinabtanay lang ta. Basta ako ipaklaro ninyo nga ang mga pastors dere, wala na train nga manghilabot sa inyong kinabuhi.
Your life is your life. Pero kung mapansin mo, ayaw na sila lisod-lisura. Ini mong tapad. Okay. So, padayon ta. Ingon dire, they are alert to the condition of your lives and work under the strict supervision of God. Tinuod. Magtuon ang mga pastors sa My Home Church. Grabe yun kang ilingig. Mag-meeting, sa wala nakabalo lang ha. Glory to God. Dili, glory to us. Glory to God. Mag-meeting mi, alas 3, alas 4, mahuman mi, kadlaw na. Kinsa mong topic, kamong tanan. Kung saan na mo ang mahatag na mo ang pinaka-the best na service. Muna mong hunahuna. Kung di pag yun mahatag na mo pinaka-the best, we are growing. If you want to give us advice, kasi tawagan na, kanang sa Robinson, magbutang lang taog ko andere niya, send your suggestion and comments to improve our customer service. And then, ingon diri, contribute to the joy of their leadership. Ayaw na in town, matiguag, si Pastor John, bata para ba? Ayaw po. Basin ma-high blood dayon, ayaw sa. No, in Jesus' name. Tok-tok dayon. Ayaw na sila lisod-lisra, no? Kumahimo, tagay po sila kalipay. Sa tinuod lang, di ba natin mga speaker every month? Di ba speaker every month? Obvious lang, tagaan na to atong speaker. Pero muso sa dili. Ang ako mga pastors, muhatag na ako. Wala magiging kong nag-word, tagaan ko kwarta. Grabe kayo. Naipipila diri nga, kusog kayo mga hinatagon. Wala ko nag-ingon nga manghatag mo sa ako ha. According lang sa inyong heart. Pero open man po na akong kasing-kasing kung na may ihatag. Pero gusto na ko i-mention, si Jera, hama si Jera. Grabe na muhatag. Grabe muhatag sa ako. Pero wala pa ko inahatag sa iya. Sila nga Jera, tagaan ka, gwapo, buutan, Amerikano, bilyonaryo, kahit sa ikalimot, praise the Lord, hallelujah. Sa tinoon lang, si Pastor LC, walay hunong. Sige, hatag sa ako. Ako na pa yung mahatag pohon. Hapit naman to na human ang akong kuan. Girambol na ko nga numero. Target gito. Congrats yun. Musaka ko dire, na naging mag-alsa na ako. Na mo mga bodyguard. So, contribute to the joy. Maluoy po muna mo. Na-hospital na gali. Palipaya po din tao ng inyong mga pastor. Gamay na kayo nag-email, pero sige na lang. Sige, ang mga pastor, mabalhin kayo sa pikas. Sige, yun. Kasagara kayo, mga membro mabalhin. Diri sa My Home Church, ang pastor na mabalhin sa langit mga. Then, ingo din diri, why would you want to make things harder for them? Ayaw na yung taon pa. Palisura yung taon. Nabay, amen dia. 2 Timothy, verse 1 to 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, but of love, but of sound mind. Always put it in your heart. Always put it in your core of your being. Nga ang gihatag sa Ginoo nato dili kahadlok. The moment mahadlok ka, the moment murag paminaw nimo kanabang na-paralyze ang imong mga plano tungod kay naa kay gikaproblemahan, kana imong doubts gikan na tanan sa fear. Tanan natong uneasiness, tanan natong murag nabalaka na ta, na burden na ta. Kung imo nang i-trace down, makita nimo tungod sa fear. Along sa imong pagproblema, naa kay gikadlukan sa pinakailalom. Mao na nga ang Ginoo nag-remind nato ang Holy Spirit nga gihatag sa ato is spirit of fear? No, spirit of power, love, and sound mind. Mao na ang tinuod nga mga anak sa Ginoo, dili basta-basta ma-stress, dili basta-basta ma-depress. Wala na lagi nag-email sa inyo. Pagbulagan og uya magaway-away, simba gyapon. Mu-usher gyapon. Oh, sa mga negosyante, malugi-lugi gamay, padayon gyapon, dili basta-basta mo give up. Usay natin makaaway, malalis, padayon gyapon, dili mo give up. Kay kining tanan kung atog yung tan-awon, ang Ginoo man gyud ang naghatag sa atong kwarta, naghatag sa atong panalangin. Siya ang nagbutang nato kung asa ta karon sa atong negosyo, sa atong trabaho, sa atong pag-eskwela, pag-amen mo. Amen. Ine mong tapad, gitagaan ka gahom, power, gitagaan ka gugma, o gitagaan ka kalinaw sa pagunahuna. Okay. Everybody say kalinaw sa pagunahuna. Maglisod kag connect.
kung ikaw mismo nag-struggle sa imong sulod. Maglisod kag serve kung ikaw mismo walay idea kung saan pag-serve. But the moment, for example, ang buta maglisod og guide or lead sa mga kauban ra pod niyang buta, mga tagak sila. Nakuha na to? Muna nga, yes, ang gipaklaro sa Ginoo karon nga month of August nga mukonekta sa atong mga friends, sa atong mga classmates, sa atong barangay, sa asa man ang ato ang mga area diha, mukonect lang ta kay naay buhaton ang Ginoo sa diyang mukonekta nila. Amen. And then unsaon man nga naaman tay problema sa atong sulod. Wala tay gitawag og sound mind. Sige lang kag bagutbot, sige lang kag kasuko, sige lang kag saputon. Puro lang problema imong ginahuna. Paglabay, bisag iring lang mo labay, wala na ka. Amen ba mga iring? Oh, to agyo day, praise the Lord. Unique yun taga my home church. Naay nindot kayo nga verse nga debatable siya, daghay wala gyapon nakasabot. Daghan sa mga Kristohanon nga makasabot, akong paningkamutan nga masabtan nato karon. Okay? Hebrews chapter 4 verse 1 to 3. Hebrews chapter 4 verse 1 to 3. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Gipaklaro sa pulong sa Ginoo nga naay gitawag og promise. Everybody say promise. Og dapat makasulod ta sa gitawag og promise. So remember, we are the church, Hudiyo ug kalibutan. Di na to apilo ng kalibutan kay wa man sila labot ani. Ang Hudiyo, ang ilang promise is to enter to the promised land. Klaro? Through the history, nakasulod sila wala. Nakasulod. Ang wala nakasulod si Moses. So nakasulod sila. Pagsulod nila, nitabok pagyud sila og Jordan River. Nakaaway pa nila tong 7 ka mga tribo. So pasabot, even musulod na ka sa gitawag og promised land, nagyapoy problema. Ayaw mo pagunahon na pag makasulod na kag promised land, everything is provided. Mura na Garden of Eden. Ay na fall man. So, dili na yun na ito na makita. But, of course, sa context sa Israel, naagi promised land gihatag ang Ginoo sa ila. And then, nakasulod sila, bisag nakasulod sila, padayon gyapon sila panggubat kay 7 man ka tribes ilang gipildi. Nakuha na to. Nakuha na to. So, naay flowing with milk and honey, pero naapog gyapon sila yung problema. So, sa ato, we're the church, naagyapoy promise ang Ginoo sa ato. Yang giingon diri, since promise remains of entering his rest. Pasabot, ang pagsulod, lonely, I'm Mr. Lonely. Okay, taro nga, babe. Ayaw mo tayo echo, kaya di mo kumukanta. Napagya po yung echo. Remove the echo, okay? Murag ganahan kumukantag Tom Jones aning kalakiya. Sige, padayon ko. So, ingon dire, please release me, let me go. Hello. Ay, wala na yun. Thank you. Mo na cue ha, mga media, sound system. Pag mukanta ko, nanay echo. So, ingon dire, since promise remains of entering his rest, talking to the church. Are we the church? Let us fear. Mo ni problema karon kay dapat matang manghadlok. Nya recorded sa Bible 365 verses. Nag-ingon, do not be fearful, do not be afraid, be courageous, be strong. Pasabot, dili gusto ang Ginoo mahadlok ka. Kaya ang number 1, ang gihatag sa Ginoo, dili man kahadlok. Power, love, and sound mind. Naklaro na to. Tanan kahadlok, dili gikan sa Ginoo. Pero mag-question ka gamay. Kay sa 365 verses nga nag-ingon, dapat dili ka mahadlok. Naay isa, 365. 366. Sakto ba ko? Wa man nilabot. Naay isa, nag-ingon, dapat ta mahadlok. So kung curious ka, dapat ka mangutana,
Di ba niya, nakalun nga, di ko madlo karon padlukon ko nimo. Naay isa. So, kani siya kay unique man, dapat atog yung tagag-pagtagad karong kabuntagon. Amen? Para makakonect tagtarong sa dapat i-connect nato. Amen? So, ingon dire, entering His rest, maunay dapat kadlo ka nato. Kung dili ta makasulod sa kapahulayan, dapat mahadlo ka. Nya, paminaw mo ha. Naagi problema ang tao sa diyang nakasala. Kaya nga naan natay batasan, nature, mo nang nature sa atong, mo nang gitawag sin in the flesh, mo nang gitawag the nature of sin. Ang nature sa sin, mo opposite gyud sa Ginoo. For example, let us fear, lest any of you seem to have come short of it. Kaya daghan sa inyo, wala nakasulod. Niingon ang Biblia. I hope, sa taga My Home Church karon nga tuig 2025 makasulod gyud ta. Pero ang gipaklaro sa Bible ningon si Paul or si Luke, daghan sa inyo wa nakasulod, the early church. Daghan sa inyo wa nakasulod, nakita nako, dapat mahadlok ta nga di ta makasulod. Pasabot ayaw paggawas, sulod gyud sa gitawag og kapahulayan ni Kristo. And then I'm talking about rest, I'm talking about Sabbath. Everybody say Sabbath. So ato ipadayon, that's verse 1. Ingon ang verse 2. For indeed, the gospel was preached to us, the early church, the body of Christ, as well as to them. So kinsa ang them? The Israel in the wilderness. But the word which they heard, the Israelites, sa past, they heard did not profit them. Wala nila nasabtan, wala sila nakadawat sa ginansya. Kay once maminaw ka sa pulong sa Ginoo, ikaw mangyud ang makaginansya, ikaw mangyud ang makakwartaana. Amen. Why? Because not being mixed with faith in those who heard it. Pasabot ang good news, ang gospel nga makasulod ka sa promised land, it's a good news. Sa ato po as a church, dapat makasulod ta sa promised land, and that's the rest of Jesus Christ. Ang rest ni Jesus, ang promised land sa Israel, mauna ang rest ni Jesus kapahulayan. O ang kapahulayan ni Jesus, mauna siyang gitawag og finished work of Christ at the cross. Kabantay mo, siya finished! Pag siya nag-finished, and He laid down His head. He breathed the last breath. He dismissed His spirit. Siya, Father, to you I commit my spirit. Nigawas ang iyang spirit. And then, nagtumba din siya. Karabang He laid down His head. Pasabot, nakapahuway na si Jesus. Unsa asa siya nakapahuway? His true resting place is to rest in loving you, in saving you, in forgiving you, in redeeming you, in protecting you. This is the reason why He died. Para mahimo kang brand new you. It's a better version of you. So, naana tayo new life in Christ. Naana tayo gitawag new creation. But, ang dilemma, mauni, new creation heart, new creation mind, pero ang flesh, ang palibot, naa sa creation. Nakuha na to? New creation inside the creation planet. Creation pa man kining earth karon, creation. Naay siya himuon nga new creation, new heaven ug new earth. Klaro? Og kanang new heaven ug new earth, kining lawas dili ni siya makasulod. Kinahanglan og glorified heavenly body. Klaro? Everybody say glorified heavenly body. Lawas nga langit nun. Dili espiritu. Lawas gyud pero heavenly, glorified. Sama sa lawas ni Kristo karon. So, He is the firstborn of the new creation. Siya ra gyud sa new creation nga umaabot, siya naguna siya, firstborn siya, kinamagwangan siya. Sama ni Adan, firstborn sa creation si Adan. Si Jesus, firstborn sa new creation. Klaro? Naa si Jesus karon sa right hand of the Father. Naglingkod siya with a glorified body. Pasabot, kung gamito na to itong mga mata in a holy perspective,
na ay isa karon sa langit naglingkod nga naay lawas. The rest, spirit. Angels, spirit. Nakuha na to? Everything dito spiritual. Pero naa dito'y isa naglingkod nga naay lawas. Glorified body. And that's Jesus Christ. Naglingkod siya, and then po, mutindog na, kaya mubalik na siya para sa Israel. Kinsa iyang balikan? Ang Israel. Physically, iyan ang balikan. Pero pag mubalik siya, kauban niya ang gitawag og saints. Ingon ang Bible, He will come with the saints. Multitude of the saints. Angels are not saints. Dili santos ang mga anghel. Ang mga santos, ang mga anak sa Ginoo. The body of Christ. The church, you and I. Klaro? Ang pagkasantos, dili ka nang mamatay ka, adisir pagkamasantos. According sa atong igsuon nga Roman Catholic, mao na ilang pamaagi para mahimong santos. We respect that 100%. Wala tay problema na. Ang Bible ingon siya, you will become a living saints the moment you receive Christ as your Lord and Savior. Nakuha na to? Because mahimo kang santo sa diyang pasayloon na ka sa Ginoo. Ang imong mga sala iyang gibayran sa cross. Bag-o na nga kinabuhi. Bag-o nga you. So, we are the saints of God. Klaro? We are the saints. So, kung mubalik siya, second coming with the saints, naapata sa earth. Mubalik siya with the saints. Naapata sa earth. So, kinsa biyang kauban? Pasabot, unahon ta niya kuha. So, ang second coming paubos, ang catching away, ang pagkuha nato, ang pag-rapture, ang blessed hope, unahon tagkuha katong iyang mga anak. Klaro? So, matod pa sa mga Bible scholars, 7 years nga mag-standby ang church. Most likely, 7 years. And then, mubalik ta with Christ to conquer the world, to judge the enemy of the elect. Kisa man ang the elect. Kay na may kaaway ang Israelites. Ana nga time, mao na yung gitawag og Armageddon. Ang Armageddon is simple. Israel fighting against all nations nga na-hate sa Israel. That's Armageddon. Ang Armageddon, it's not a world war. Dili. Ang Armageddon is only Israel ra ang away. So tabangan sa tanan nasod nga naglagot niya ug kabaluta nga daghay naglagot sa Israel, especially atong mga Muslim brothers and sisters, naman gud sila'y history, nasa sila'y away ba. So mo nay mahitabo sa katapusang mga panahon sa end times. So sa dihang birahan ang Israel magdunga nag-attack tanan, ang tanan alay sa Israel, according sa Bible, muatras. Number 1 ally, America. Pag muatras na, pasabot, left behind ang Israel. Walay kauban, walay kon, atakon, daghan kayo. Mao na nga time, kay karon magod ang Israel, medyo taas og moral. Kay nga naman, daghan sila'y support, daghan po sila'y kwarta, dagan sila weaponry, high-tech pagyod, sige sila basta-basta mapildi. So, taas no ba? Medyo, ilaman po na, di ta kaingog proud sila. Natural, gibless mo sila wisdom o dagay kwarta. So, from the Abrahamic blessing man, mo ng mga dato sila puro. Halos sa mga Hudyo, mga dato. Ilaman po na, kay naman na sa Abrahamic covenant nga panalangin. Pero pag muabot ang time nga tibuok mag-away na tibuok mo attack na, ang ingon sa Bible, naanay mo tawag na manawag na dayon. Sa diyang mutawag na makadungog ang Ginoo. So pag makadungog ang Ginoo, musignal ang Amahan. Kaya akong gisulti ninyo, ako gihimo og layman's term ba, nga inato nga pagsabot. Wala, dili kay kung gana mo theological kay kung maabot ninyo, mo approach na inyo, kanang inato lang. So pagkakuan sa Amahan, nanawag na gyud kay blessed is he who call upon the name of the Lord for the last time. Finally, nanawag na gyud ang Hudyo. Pagtawag nila, Baruka ba? Pagtawag nila,
Wala nakabalo si Jesus kano sa ang amahan sa langit ang musignal. Son, it's time. Pag mutindog si Jesus going down to help Israel. The second coming is for Israel. The rapture is for the church, and we are not Israelites. We are the church. So pag a second coming, uban ang church. So suportahan na to ang nabilin nga elect. Protektahan na to sila. Nakuha na to? Nya karon ang atong gisgutan is rest. Yes, na sila literal promised land. Sa ato is the in a way spiritual, no? The by faith, the finished work of Christ at the cross. Dapat makasulod ta na. Kay once di ka makasulod, delikado ka. Ingon ang Bible. So, kung ang Bible naghatag og 365 verses about fear not, you should not be fearful, nya naghatag isa ka buok nga be fearful, dapat ta mahadlok, dapat tagyud mahadlok. Kaya problema nato, ang gikahadlukan sa Ginoo nga dapat mahadlok ta, wala tayong pakialam. Kasi nabot ta? Prangka pag-istorya. Majority sa ato diri wa tay labot kung makasulod ta o dili. Pero ang Bible nag-ingon, dapat ka mahadlok kung di ka makasulod sa kapahulayan sa Ginoo. Pero sa ato, we don't care. Ha? Mao din na pastor, karon pa ko kadungog. Ingana ra ta. Ang mga buta nga mahadlok na, walay pagkaon, walay bugas, usay future na to na. Ingon na Ginoo, ayaw kahadlok. Dito ta mga hadlok. Unsa gyud ang atong kinahanglan gyud usbon ang ato ang mindset. Moto mo ana? Be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. I hope mahadlok ta. Ambot lang no, pero dapat mahadlok ka nga dili ka makasulod sa rest. Nga ano wala nakasulod ang Israel? Because naminaw sila, pero wala nila ubani o pagtuo. Minaw lang. So, muhangyo ko sa imo. Sayang kay mong paglingkod. Paminawa, og dawata ang pulong sa Ginoo. Mix it with faith. Pasabot, importante makasulod ka sa rest. Importante makasulod ka sa Sabbath. So, kini nga topic karon maigsoon, daghan tay ma-realize unsa man gyud ang Sabbath, pastor? Sabado, Domingo. Sakto ba ang mga Sunday goers or Sabbath keepers? Asa man gyud taan ni pastor? Along the way masabtan nato. Now, rest sa Hebrew means Shabbat. Everybody say Shabbat. Pasabot, kapahulayan, cessation, paghunong, ended. Pagtapos. Time of rest. Now, paminaw. Sa hermeneutics, sa Bible school, na ay duwa nga hisgutanan. Sa theology, na ay duwa hisgutanan in interpreting the Bible. Na ay hermeneutics, na ay homiletics. Sa hermeneutics lang ta. Sa hermeneutics, the science of proper interpretation. Unsa kung gud pag-interpret ang Bible? So, isa diha, kinsa nagsulti, para kinsa gisulti, before or after sa cross ba na siya, panahon ba na ni Abraham, panahon ba na ni Moses, panahon ba na ni Noah, panahon ba na sa church. Kay once mahibaw-an nimo diha ang verse, mas masabtan nimo kung para asa gyud na nga verse. Kay sobra kadaghan man good verse. Daghan kayo ang baga kayo ang Bible. And then because you believe in Jesus, tanan na lang pud imong haruson. Tanan puro katuo, puro katuo. Sa Bible, naay para sa church, naay para sa Israel, ug naapoy para sa general public. Klaro? Kay naa may mga tunglo dito. Nya ang tunglo, kung basahon nimo, tunglo para sa mga tao nga walay covenant. Nya ikaw naamang kay covenant, naamang kay Kristo, naapag kay Holy Spirit, you are the church, you are the body of Christ. Mutuo ka na nga tunglo, then you are not walking in the Spirit. You are walking according sa imong understanding. Yung na bang Bible, do not lean on your own understanding. So dapat masabtan nato mo ng hermeneutics niya. Sa pag-interpret sa Bible, daghan kaayo mga factors. Isa diha kanang gitawag og the principle of first mention. Kada bang
the first time na mention ang usa ka subject, usa ka doctrine or teaching, dapat ka muhunong diha mag-study kay naa diha ang pinaka-meaning ana nga subject. Muna, for example, mayong kag tithes. Naglibog jud ko, Pastor James, unsa gyud mo tithes ba ta o dili na? Okay, under grace naman ta, under Jesus naman ta. Unsa man ta under bata sa kan, maglibog ta sa kadaghan magwali pataka lag kuha sa mga verses na mix siya hangtod dili na lang gyud mohatag ang tao. Ako simple ra kayo. Tithing is not giving. Giving is not tithing. Tithing is bringing back, ibalik lang nimo ang sa Ginoo. Giving is gihatag nimo ang imo. Nakuha na to? Ang imo. So, listen po kayo, muhatag ko sa dili ako. Ang ako ra gyud kaya ihatag, ang ako ra gyud. So that's giving. So ang giving is according sa imong heart. Kung muhatag kag dako-dako, no problem. It's up to your heart. Gamay, no problem gyapon. Pero ang tithing is different. Na ay specific amount depende sa nadawat nimo sa Ginoo. Kay ibalik ra man nimo sa iya. Dili nimo ihatag ang tithing. Kay dili man na imo, imo lang gibalik sa iya. So sa imong 100%, ang 10% iyag yun na. So sa other terminology, ang root maoy mo determine sa tibuok branch. So mahibaw-an mo ang 10% siya ang nagrepresent sa tibuok 100. Muna nga ang Ginoo gusto ka i-bless ang imong 100,000 nga nadawat nimo, gusto nimo i-bless, simple lang. Make it holy, make it pure, kanang 100,000. How? Bring back, not give back. Bring back the 10,000. Sakto ba ko 10,000? Kay kanang nga 10,000, dili na imo. It's the Lord. Nakuha na to? So, gihatag nimo. Asa pila imo 90,000. Example na niya. Ang 90,000, it's yours. It's yours. It's yours. Pasabot, it's up to you how much you want to give. Depende sa imo. Kay imo man. Walay magbuot. Pag muhatag ka, isa rang gusto sa Ginoo. Be happy. Ana ra ka simple. Pero ang tithes, prangka pagka-istorya, walay involved sa feelings or emotion. Dapat malipayon ka muhatag. Wala. It's just simple. Bring back. Not give back. Bring back. Unsay iya, and then ang nabilin imo, ikaw na'y bahala. Once mag-release ka, be happy. So, iyan ang mga principles. So, ang principle of first mention sa tithes, na kang Abraham. And then, the first mention po sa Sabbath, sa rest, na sa Genesis. Let's go with Genesis. Genesis chapter 2, verse 2. And on the seventh day, God ended His work which He had done. And He rested on the seventh day. He rested on the seventh day from all His work which He had done. Then God blessed the seventh day. God blessed the seventh day and make it holy, sanctified, because He rested on the seventh day. Because all His work which God had created and made is done. Usbon ako. Ingon dire. First day, second day, third day, okay, seventh day. On the seventh day, nahuman ang trabaho. Remember, God is God. He is God, right? Pwede man mahuman niya in the third day. Pwede man. He is God. Depende niya. But it just so happened na according sa pulong niya, nahuman on the seventh day. So nahuman on the seventh day. Tungod kay nahuman on the seventh day, gibless ni Lord ang seventh day. Tungod kay seventh day? No. He blessed the seventh day tungod kay nahuman iyang trabaho. Tungod kay nahuman iyang trabaho, ni pahulay ang Ginoo. Klaro?
Natimingan, pasensya sa word nga timing, naminaw mo na ko. Natimingan nga 7th day. But in other kanabang gitawag o discussion, pwede ba ya mahuman on the 5th day? And God finished His work on the 5th day. He blessed the 5th day. Why? Because everything is done. But ang Bible nagpaklaro, it's 7th day. So it's not, ang pinaka main point here is not the 7th day. Ang pinaka main point here is gitawag og finished, na human iyang trabaho. Tungod kay nahuman iyang trabaho, ni pahuway siya og pasensya sa word nga timing, wala ko'y lain nga word masulti. Timing nga 7th day. So ang ato ni dapat tagaag pagtagad dili ang adlaw. Ang atong tagaag pagtagad ang paghuman sa iyang trabaho. Kay pag nahuman ang trabaho sa Ginoo, ang buhaton sa Ginoo mopahuway siya. Kay ni pahuway man siya, wow, kanindot nakahuman na gyud, gibless na ko ning adlaw. Nya 7th day nga adlaw. I make this kanang memorable na ko ning adlaw kay nahuman akong project. Kasabot mo? Memorable nga ako ning adlaw kay nakuha nako ang akong goal. Di graduate ko, human na jud ko sa akong pag-eskwela. Kasabot mo sa pasabot? Pero dili ang date nga ni-graduate ka. Dili ang 7th day. Ang day is just so happen nga it's that na timing ana nga day. Klaro. Pero natay mga igsuon nga we love them, wala ko na suko sa ila. Kabalota og obvious gyud nga particular sila sa number, sa day. Naminaw mo sa kuha? Ayaw mo kasuko sa ako, ha? Kay 7th day man, gibless sa Ginoo. Wrong. Kay nahuman man ang iyang trabaho, ni pahuway siya o gibless niya ang adlaw. Kay kung wala na human, bisag 7th day, dili niya i-bless. The only nga nahimong bless ang 7th day, nahimong karabag special ang 7th day because nahuman ang trabaho. So, always put it in your mind because of the finished work. Because done deal na. Napadayon na to. So, unsa man na karon nga day? Kanang gitawag og 7th day, Pastor James. Unsa man nga day? 24 hours or 1,000 years? Kaya dapat may baon na to na. Kaya kung ang mga scientists may istorya, pila ka thousands and millions of years ang creation. So, wala ko'y problema ana. Kay panana ay katungod, muhatag sa ila ang theory. Ang theory may igsuon, kabalo man tano, theory, dili siya final. Kay theory man siya. So, ang theory sa mga scientists, pila na ka billions of years. And then, pipila sa mga magtotoo, mga magwawali, matod pa nila, 1,000 of years ang isa kaadlaw, which is wala ko'y problema kay ila man na. Pero ang akong hangyo, mo respeto ta sa opinion sa scientists, mo respeto sa opinion sa mga pipila ka mga pastors or religious leaders, pero ako hangyo niyo, mas respetuhan ninyo ang pulong sa Ginoo. Let's go back to the original. Let's go back to the beginning. Klaro? But before that, tabangan sa nato ang giingon sa pipila ka mga pastors nga, it's 1,000 years ang one day. Okay, ingon diri sa Psalms 90, verse 4. Psalms 90, verse 4. For 1,000 years in your sight are like yesterday when it's past and like a watch in the night. So matod man sa Salmo, usually ang major nga tigsuwat sa Salmo si David, ingon siya nga ang isa ka kagahapon, isa ka adlaw sa imo Ginoo sama sa 1,000 na siya nga years. Nakuha na to? Nya paminaw sa, kabantay mo sa word nga, are like yesterday. Kanang word nga like, it's, iya ang comprehension ba? Like a yesterday. Kabantay po mo anang ato experience nga, kanang, hala, alas 4 na day? Oh my God, dagkan na kayo ko nabuhat. Mga nga na gani, ang opposite po, ha? Kagamay ra ba sa adlaw? Dali ra makay nahuman. Napay ba na, dugay lagi mahuman ng adlaw. Nakasabot mo ana, nakasuway mo ana. So along the way, na ay something mga spiritual nga explanation nga di nato masabtan, only God knew. Ngano nay usahay dugay ang usa ka adlaw. Nya pareha ra ba na 24 oras.
So sama ani, mato pa ni David, it's like 1,000 years ang yesterday. Pero paminaw mo, giinanta mo we honor that sa mga opinion sa mga tao. Even ang word sa Bible, klaro kay is are like yesterday. Kanang word nga like, ato na i-consider. Wala ni ingog is kanang the same good sa yesterday. Kanang like lang. Likewise, in the same manner, murag. Nagkasinabot ha? Wala gyud gisulti diri nga mao gyud nga ang yesterday 1,000 gyud. Pareha ba pagsabot sa Bible? Sama lang sa 1,000 years. Now, napagigingon sa 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is 1,000 years. Ito na. Ang one day sa Ginoo is 1,000 years. Pero nako'y gamay lang kaayo nga issue gamay. Walay problema ni nga verse. Ang idea ba nga, ang one day sa ato, sa Ginoo 1,000 years. Or vice versa. Nakuha na to? So, depende gina sa atong tinanawan. Kanang number nga 9, depende sa pagtanaw. Kung upside down ka mo tanaw, number 6 man na. Kasabot ha? Pero pareha namang yun. Nagkasinabot ha? So, ingon si Pedro, beloved, mga anak sa Ginoo, ayaw kalimot this one thing, that with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. So, hindi ka nga, 1,000 years yun itong katong creation. In the beginning, God created heaven and earth. Okay, one day na, 1,000 years na. Wala ko'y problema na. Basta ang akong giingon ninyo, go back to the original. Go back sa gitawag the principle of first mention. So, karon, mubalik ta sa Genesis chapter 1 para ma-settled na to once and for all kung 24 hours ba na, day bagyo na nga day, or 1,000 years. Are you with me? So, diyang himo sa Ginoo ang creation, atong isettled karon once and for all. Humano na to, 1,000 years ba na siya, or one day lang at 24 hours. Klaro? Pag-email mo para mo padayon ko. Klaro? Okay, padayon ta. Genesis chapter 1, verse 5. Genesis chapter 1, verse 5. God called the light day, and the darkness He called night. So the evening and the morning were the, help me now, were the first day. Go back to the original. Napaminaw sa, ang first day nga gimension diri, una gyud ning adlaw. Kabantay mo, evening and morning. I don't know sa inyo, pero para sa ako walay evening nga 500 years. Ug wala po'y morning nga 500 years para mahimong 1,000 years. Nagkasinabot na ba ta? Naglibog na ba mo mathematics? Dapat bright ang mathematics. 3 plus 2, 7. Seryoso ro po kayo, malangit ka do. Nakuha na to? Ang giyon sa Ginoo, the evening and the morning were the first day. Bisag kung saan mo nagtanaw, klaro mangyod nga 24 hours na. Kaya ang context ani creation, ang context ani creation, sa creation na ay time. Walay time sa eternity. Sumasabta na to nga ang first day or ang one day in the Lord is evening and morning. Nakuha na to? Napagyod. Ambak ta sa verse 8, Genesis chapter 1 verse 8. And God called the firmament heaven, so the evening and the morning were the second day. Twice na gyud. Sharon musukol pagyapon kana. Klaro na gyud ang evidence. Isa pa man na ka verse, Pastor James. So pwede pa siya debatable. Duha na ka verse. Nag-ingon nga, evening and morning. I don't know sa inyo, naikanta nga, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. He shall hear my voice. Pasabot, it's every day, morning, udto, gabi, manawag kos Ginoo. So God created
The creation, dili years, kundi days. According sa ikaduha, so the evening and the morning were the second day. Nakuha na to? Simple na gayo. It takes Pharisee, religious leaders, and so-called mga wiser daw sila sa pulong sa Ginoo, pero ang mga batasan dili makita. Walay panahon mo share sa gospel. Dili makita si Jesus. Puro na lang activities, puro na lang. Pero komentaryo rin ako na. Nangomentaryo lang ko, pero ayaw mo paminaw na akong komentaryo. Part na sa akong pagkatao, usay makasulti ko sa akong gibati. Kaya na maging mga pastors nga, kabalo magyud ta nga, it's all about, murag mahimo na gyud siyang negosyo, mahimo na gyud siyang ambot nga no, ngana na. Pero dapat mo balik ta sa original. Dapat na agi tay sakto nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. We need the Word of God daily. Ini mong tapad, connect. Now, ingon si George MacDonald. Okay pa mo? Naminaw mo sa ako, basta nag-rest na mo, natulog mo. Okay, ingon si George MacDonald. Ingon siya ang katulog is a form of rest. Is God's contrivance for giving us the health He cannot get into us when we are awake. So ang Ginoo gusto mo tabang nato. Kini si so-and-so tabangan na nako ni Pedro B. Pero pag mata ka, ikay magkontrol sa imong kinabuhi. Ikaw ang mag-decide, ikaw tanan. So dili maglisod og tabang ang Ginoo nimo kay mata ka, ikaw may master sa imong kinabuhi. Duda ko murag naghigilty ani. Pero sa diyang matulog ka, mupahuway ka, diha makatabang ang Ginoo tarong sa imo. So sa diyang matulog ka, that's God's method for giving us the help nga gikinahanglan nato. Sa diyang mupahuway ta. Pasabot, murabag na ay i-rescue, na iluwason, na lumos. Ang principle sa mga professional swimmer or rescuer, pag na ay malumos, kung normal lang wala kay dala anything, wala kay salbabida, wala kay anything, ayaw dayog ambak. Kay kana siya, kusgan pa kaayo, hawiran ka, kamunduha, malunod. So ang principle sa kanang wala jud kay anything, basic lang, pabuta nga medyo wala na kayo kusog. Buhi pa man na, ambak ka dayon. Dala rin siya sa daplin. Klaro? Pero kung maganaana pa na, niya wala kay anything ha, pero maganaana na niya na kay salbabida, pwede na nimo na ambakon, kay pwede makahawid sa salbabida. Klaro? Pero kung wala gyud ba, ayaw dayon. Kay sigurado birahon jud ka paubusan na. Ikaw pa'y una. Nakuha na to. Pag naapay kusog, ayaw gyud. Mo na nga usahay ang Ginoo gusto gyud mo tabang na to pero naa pa man tay kusog. Kada bang kita magbuot ba? Mo na nga sa dihang mo pahuway ka, especially mo rest ka diya sa iyang finished work. The moment you will lean on the tree, you will relax, you will listen to the word, and then imong dawato ng pulong sa Ginoo. Now you are trusting the Lord, you are relaxing, you are resting. Pang! Diya na makatabang ang Ginoo. God will give you the ability. God will give you the idea, the power, no? The peace of mind, the wisdom. Ay, nganiun ako ni. Ang Ginoo ra tanan. Mo na tinuod. Now, naay benefits sa dihang restful ka. Pag restful imong sulod, pero kanagaling tao nga walay tulog straight. Kasuway mo na, walay tulog straight. 3 days, 3 nights, walay tulog. Magana na no? Hadlo kayo daw Eh, basin mamulang mata na, congrats yun. Pero ay lang na, okay, wala na mula. Wala nagana, normal lang. Atong normal lang, basta walay tulog, di gina. Suguon mo na, musugod na, pero di magkadimao. Kaya nga naman, kulang og pahuway. Mo na nga, pagsakto imong pahulay, mas effective ka diya sa mga ministry, diya sa bisa ko sa imong trabaho, sa eskwela, sa bisa asa nga area, epektibo ka. Ano man, naka-gain magkagkapahuway. Kano bang naka-relax ka? Pero kuha kay pahuway, gamay lang. Saan pa imong suko? Mura pa kag boss sa imong boss. Kano bang, ano man, putong ka, kay wa kay tulog eh. Uy, wala ba ni tulog? Yung pagputong.
Bitaw no? Huwag yun ituloy, na lang suguha. Kaya kumusugo ka sa tao nga way tug. Sige. Wala din na magkalimao. Pero katong tao nga pagmata ka nang nakatulog yun, pagmata, bisag dili gwapo, murag feeling pinakagwapo. Kasuway mo, ana, mga lalaki. Pagmata na to, agaan yung pamina. Sus, kung na akong crush karon makita sa ko, in love is eh. Pero batay siya na nagitiniwala na yun. Pagay ko nakasugod, ibirahan ako, sige na lang. Naay mga benefits sa niyang murest ka. Tagaan tamog verse. John 9:14. Now it was a Sabbath when Jesus made the clay and opened his eyes. Pasabot, sa diyang mupahuway ang tao, dili na siya mutras sa iyang kagalingon. Miracle! Muflow yun sa iyang kinabuhi. Muna ikaw, gahi makagagod. Gahi kay ka. Ambot ni mo ha, pero imo man ang kinabuhi. O di mo ko magbuot sa iyong kinabuhi. Let go ang mga ego. Enough na sa imong focus sa imong kagalingon. After all, mga bata tatubangan sa Ginoo. We're a child. Katong kanta ni Gary ba? The warrior is a child. They don't know. Di ba? I'm coming when I fall down. Pero pag abri sa dako kayo nga, murag robot-robot nga, kuan, bata mo din sulod sa the warrior is a child. Kanira mga tuwang pagka daging problema, sa kadagan problema na agihan, muratag na atong personality na usab ba atong batasan. Pero sa tinuod bitaw, bata tatubangan sa Ginoo. You are His child. Pinalangga. Naapag yun, pag murest ka, ingon dere, for this reason, the Jew persecuted Jesus and sought to kill Him because He had done these things on the Sabbath. John chapter 5, sa diyang mag-perform si Jesus miracle during sa Sabbath, ang mga suko, ang mga leader, mga reliyoso nga tao. Kadang relax na ka. Ano man ka? Nga dago na may problema, umurag wala ka na balaka. Ano gusto man dyan kang mabalaka ko? Nga naman ko'y Ginoo. Dapat nga na. Na yung mga tao nga dili, gusto niya maghilak dyan ka. Na yung mga tao nga, pag naakay problema, gusto nila nga, down lagi. Wala lagi na down. Mugara pag siya, mangitag pamagi nga ma-down ka, hindi maka-ma-down, kaya anak mo kas Ginoo. Amen ba mga anak sa Ginoo? Matthew 12. Ingon si Jesus dere, katong lalaki nga na problema sa kamot, of how much more value then is a man than a sheep. Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath. Kaya nakiglalis man ang mga reliyoso nga tao nga, ayaw ng tabangan ng tao, ayaw ng ayuha. Ingon na yung Ginoo. Ingon si Jesus, ngano magbuot man mo ayon ako ni kamo galio sabadong dako sabat is sabado. Sabadong dako inyo kay gitabang ang inyong mga karnero nga nangatagak sa pangpang, inyong mga kabaw nga natagak sa kanal, inyo kay gikuha. Kini pa kang tao nga linya ni Abraham, kaliwat ni Abraham, mas precious pa ni sa mga mananap. Tabangan ako ni. Mayon siya nga. Then he said to the man, stretch out your hand. Grabe ka strong, bold kasi Jesus ba? Stretch out your hand! Grabe nang lalis sa mga Hudiyo o sa mga Parisiyo kang Jesus. Si Jesus remains standing siya, tindog siya sa iyang gibarugan. Siya nga, dili, ayuhon ako ni siya. Dili, lagi ka mo ayo, kay way, dili tingliho karon. O niya ra, ugma na. Dili, kamo gali. Lihok kayo mo, pang taba, i-rescue ganin inyong mga mananap, kini pa kang anak sa Ginoo. Then he said, stretch out your hand. Ingon din ang tao, and he stretched it out. And it was restored as whole as the other. Then the Pharisee went out and plotted against him how they might destroy him. Ang mga reliyoso nga tao, suyaon kay na siya sa mga tao nga mga anak sa Ginoo nga restful inside. Kanang kalma ra ba? Nay problema, dili basta-basta mataranta, dili basta-basta mo give up. Kaya ra gyapon kay nga naman ang pagsalig sa Ginoo man. Ine mo tapad ikaw yang pasabot. Amen? Wala naman ko yung time eh. Next Sunday na lang. Kita ta next Sunday. Isgutan ako ang principle gyapon sa Sabbath sa tao. Pero next Sunday, ako isgutan ang principle sa land. Ang yuta ba? Basahan ta mo gamay ha. Leviticus
Leviticus 25, verse 1 to 2. And the Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, "Speak to the children of Israel, and say to them, when you come into the land is the promised land." Paminaw mo, nag-promise si Lord, musulod ka sa rest. Pasadyang naanak ka sa rest, naagya po yung mga principle diha. Natay dapat i-follow ba? Ayaw mo pag una nga, pag makasulod na ka sa Hudiyo ko, pag makasulod na ko sa promised land, wala na problema, tanan, okay na. No. Napay 7 ka tribo nga imong pildihon para di na mo magproblema. And then, magpadayon pa mo, atimans, i-cultivate pa ninyo ang mga yuta para makatanong. Pasabot, padayon gyapon ang kinabuhi. So, remove na idea. Religyoso maganang, pag makasulod ka di akang Kristo, okay na ang tanan, wala na problema. Di na tinuod, binuang na. Normal gyapon. Ang kanindot lang, naanak ka sa promised land. Wala na ka sa wilderness. So kita, pag musulod ta sa rest, dili pasabot nga, okay na, relax, naagyapon. We need more wisdom. Magtinabangay ta, collaboration. Mo nang iyon si Paul sa Philippians, mo na itong main verse nga, tinabangay ta, dinasigay ta, ang atong gugma, atong ipadayon, pag sinabtanay sa usa, wala na may nag-amen. So, yun na dire. When you come into the land, Leviticus 25, wala pa. Leviticus 25, verse 1 to 2. Verse 2. When you come into the land which I give you, then the land shall keep a Sabbath to the Lord. Stop. Pag makasulod na ka sa promised land, promised land na. Ingon ang Ginoo, ang yuta dapat pud mo pahulay. So, mangutani ka nga, napaday ipahulay ng yuta. Tagaan tamog, unsa ka importante ang yuta mo pahuway. Pero ang detalye, next Sunday na. Ingani na itabo. Tungod, kay nag-enjoy na sila sa promised land, nalimot sila nga niingon ng Ginoo nga magpahulay ang yuta. Tungod kay wala nakapahuway ang yuta, nakasulod ang Babylonians. Mauna diya. Tungod kay wala nakapahulay ang yuta, nisulod ang klase-klase nga mga hintil nga dili sila part sa 7 tribes. Pag sulod mo sa promised land, na ay 7 tribes, na anadaan 7 tribes nga kaaway. Na anay legit nga kaaway daan. Nagpaabot sa promised land. Pildi tanan. Of course, happy na. Normal nga kinabuhi. Karon yung naginaw, pahuway pod ang yuta. Pasabot, ayaw mo pananom sa panadiha. Dapat na ikapahulayan. Wala man naminaw ang Israel. Nis nangabot na dayon ang klase-klase nga mga hintil. Babylonians, mga Persian, mga Grigo, mga Greece, o ang mga Romans. The reason, because wala sila nag-follow nga ipapahuway ang yuta. Kaya pasabot, you need to protect the land. You need to protect the promised land. You need to protect your rest. Sa diyang musulod ka sa finished work of Christ, yes, I will trust in the Lord. Lord, ikaw yun akong Ginoo, ikaw akong Savior, ako mga sala, imong ipasaylo sa cross. Dapat protektahan mo na. Wala nila giprotektahan. Ilagi pasagdan, padayon gyapon silang tanom, ingon ang Ginoo, dapat dili. So, the reason nga nagkaingana, nagsinanggo ang kinabuhi sa Israel, tungod kay wala nila gipapahuway ang yuta. Hindi ka nga, simple naman kina, yuta naman na. Maura na, mo na rason. Yes. The details, next Sunday, alas 9 sa buntag, there is a cinema 4. Kita tama ikson.